Oh. Another day, another cake vlog. At gagawa nga tayo ngayon ng trending burn away cake. Actually, matagal ko na talagang gustong gawin to. Pero ngayon lang kasi nagkaroon ng time. And na-excite ako kasi perfect siya this coming Valentine's Day. Etong burn away cake ay perfect din sa mga surprise greetings. Katulad ng proposal cake, gender reveal cake, birthday greetings cake, and other surprising message. Ginawa ko lang siya sa bento cake kasi gusto ko lang itry muna. Pero pwede rin siyang gawin sa mga regular cakes or big cakes. At ipakita ko nga sa inyo yung burn paper. Ganito yung itsura niya at texture. Actually, ang mahal nga niyan kaya isa lang ang binili ko. Kasi gusto ko lang ding itry dahil trending nga. Dalawang klase ang pwedeng i-burn sa cake. Either burn paper or edible paper. Parehas lang naman silang mahal. And parehas lang din sila na pwedeng sunugin. Kinut out ko na nga yung burn paper sa sukat lang ng bento cake. Yung may print na Valentine's na nakadikit sa cake ay size 2.5. Non-edible yon. Hindi ko pala napakita sa inyo yung unang pipe ko nung pink wrap. Maliit lang na piping tip yung ginamit ko sa unang pipe. And sinakto ko lang sa size nung printed greetings. Kasi yung burn paper, malaki dapat yung size niya sa Valentine's greetings. Yung tamang size lang para makover yung surprise greeting sa loob. And yung tamang size lang para malagyan din ng final wrap. At dahil burn paper nga yung ginamit ko, hindi ko siya kayang printan. Kaya plain lang siya at sinulatan ko na lang gamit nung pentel pen. Pero kung edible paper ang gagamitin nyo, kaya siyang lagyan ng print. Pero wala kasi ako noon, yan lang meron ako, kaya ayan na lang. Bali, isasalin ko na yung bento cake sa bento box. Oo nga pala, bali hindi edible yung burn paper at yung Valentine's greeting sa loob. Kaya bago umorder si customer, kailangan i-remind nyo sila na i-remove nila yun pareho pag kakainin na yung cake. Yung non-edible printable topper at yung non-edible burn paper dahil may matitira yun sa sides na nakasingit sa icing. Inaayos ko lang pala yung parchment paper para maayos kung masara yung bento box. Sa bento cake, hindi mahalaga dyan yung design sa body. Ang pinakamahalaga dyan ay yung design sa top. Kaya kung matamaan ng parchment paper ay okay lang. Ang gamit ko pala dyan ay dummy cake dahil itong cake na to ay for sample only. Uulitin ko, ang size ng bento cake ay 4x2. Huwag nyong gagawing 4x3 or basta huwag nyong tataasan. Kasi baka tumama yung pink red sa bento box kapag sinara. At isasample nga natin kung tatama ba o hindi. At ayan, hindi nga tumama kaya ang perfect, diba? And now, maglalagay na ako ng Delicious logo. Syempre, hindi yan mawawala. At isa nga ulit natin para siguradong wala talagang tatama. Pag gumawa kayo nito, ang option lang ay burn paper or edible paper. Huwag kayong gagamit ng tissue dahil mabilis yung masira. At the same time, hindi niya makakuha yung ganyang burn effect. Baka yung surprise greeting sa loob ay matakpan ng abo. And now, itry na natin gamit ang lighter. Ang bilis, diba? Ulitin natin in slow-mo effect. And finally, achieved na achieved. Sa mga gagawa or order nito, ingat lang po sa apoy. Pero wag kayong mag-alala dahil kung burn paper mismo ang gagamitin nyo, ay safe naman kayo dahil mabilis lang mawala yung apoy. At ito nga yung closer look nung cake nung na-burn na. Kita nyo yung natirang burn paper at yung pagka-melt ng icing dahil sa init. Pag gumawa kayo nito, kailangan malayo sa greetings yung burn paper. Para yung mismong surprise greetings ay hindi matamaan. Wag din kayong gagamit ng bond paper. Ang allowed lang gamitin ay burn paper or edible paper. I hope na may natutunan ulit kayo. Thank you so much for watching. Babush!